Ang Distillería Limtuaco at Company Incorporated, ay isang alkohol na pagawaan ng alak at kumpanyang nakabase sa Maynila sa Pilipinas. Ito ay kilala bilang pinakalumang umiiral na distillery sa bansa. Kamusta mga ka-travel? Narito po tayo sa panibagong kwento tungkol sa isang kilalang kumpanya, na mahigit 17 dekada na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ito ay ang Distillería Limtuaco. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel! Samahan niyo ako sa aking kwento. Ang Distillería Limtuaco, ay itinatag noong 1852, sa panahon ng kolonyal na Espanyol ng mga ngalakal na Chino, at martial arts master, na si Lim Tuaco, na kilala rin bilang Bonifacio Limtuaco. Nang dumating siya sa Pilipinas mula sa Amoy sa Qing, China, na ngayon ay Xiamen, China, dinala niya ang isang lumang recipe ng pamilya para sa isang Chinese herbal wine, na ipinasa sa mga henerasyon. Tinawag ito ng mga tao noon na Siyuk Hoktong. Ang Siyuk Hoktong, ay may 15 Chinese herbs na may malamig at mainit na katangian. Ito ay nagtataguyod ng balanse ng yin at yang, ang susi sa mabuting kalusugan. Sa araw-araw na gamit, ito ay nagdaragdag ng enerhiya at lakas. Isa sa mga pangunahing sangkap nito, ay ang tungkuy, isang ugat na hugis ginseng na karaniwang pinapayuhan, para sa paggamot sa anemia at panghihina, na kadalasang sanhi ng kakulangan sa tulog at pagkahapok. Si Lim Tuaco ay hinalinhan ng kanyang pamangkin na si Lim Chaiseng. At sa ilalim niya, ang distillery ay nagsimulang magpasok ng mga alak na umapela sa mga Amerikano. Nang pamunyuan naman ito ng kanyang anak na si James Lim Pei ay ipinakilala niya ang isang mas modernong sistema ng pamamahala, at ipinakilala ang vodka sa linya ng mga produkto ng distillery. Kinuha ni Julius Lim Pei ang negosyo ng pamilya noong 1982 kasunod ng pagkamatay ng kanyang ama na si James. At ang distillery ay bumuo ng mga patente o patent, at nagtayo ng ilang mga planta. Nakilala ang Distillería Limtuaco, sa industriya ng inuming may alkohol, pagkatapos niyang gamitin ang kampanya sa marketing, upang i-promote ang mga produkto ng distillery sa ilang mga plataporma kabilang ang telebisyon. Ipinakilala rin niya ang White Castle Whiskey, sa kasaysayan na isa sa mga mahusay na natanggap na produkto ng distillery. Ibinigay ni Julius Lim Pei ang kumpanya sa kanyang anak na si Olivia Lim Pei noong 2004. Sa ilalim ng panunungkulan ni Lim Pei, ipinakilala ni Distillería Limtuaco ang linyang Philippine Craft Spirits. Sa pamamagitan ng 2010, ang export market ng distillery ay kinabibilangan ng China, Japan, South Korea, Malaysia, Thailand, at Taiwan. Ito ay nakakuha ng reputasyon bilang pinakamatanda sa Pilipinas para sa umiiral ng hindi bababa sa isang siglo. Nakilala rin sa pagpapalabas sa telebisyon noong 1970s, sa mga patalastas nito na White Castle Whiskey, na karaniwang nagtatampok ng isang binibini na naka-red bikini, na may kasamang puting kabayo. Nagsimula ring bumuo ng Philippine Craft Spirits noong 2000s, na nilalayong maging souvenir. Ang distillery ay nagsimulang bumuo ng mga craft spirit nito, matapos ang presidente ng kumpanya ay madalas na makatanggap ng kahilingan, mula sa mga mamimili para sa, something distinctly Filipino.
Ang una sa mga craft spirit ng distillery, ay ang Paradise Mango Rum, na ipinakilala noong 2002, na sa una ay may mahinang pagtanggap sa tahanan, dahil sa mga inaasahan na ang lokal na gawa ng alak ay dapat na mura. Ang produkto sa kalaunan ay nakakuha ng traksyon, bilang isang pasalubong o regalo ng mga Pilipino, para sa kanilang mga dayuhang kaibigan dahil sa disenyo ng bote nito. Kabilang sa iba pang craft spirit ang Amadeo Coffee Liquor, isang coffee-based alcohol na ipinangalan sa bayan ng Amadeo sa Cavite, na kinikilalang Coffee Capital of the Philippines. Ang Manil Liquor de Calamansi at Manil Liquor de Dalandan, ang Very Old Captain Artisan Crafted Dark Rum, Bigan Basi o Sugarcane Wine, na ginawa sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng La Union, at ang San Juan Lambanog, isang palm liquor na galing sa San Juan, Batangas. Nagtayo ang Destillería Limtuaco ng sarili nitong museo na binuksan noong ika-6 ng Pebrero taong 2018, na matatagpuan sa kahabaan ng San Juan de Letran Street sa loob ng Intramuros, sa Maynila, at nakatuon sa kasaysayan ng kumpanya at paggawa ng alak. Ang bahay na bato ay binili ng distillery sa panahon ng pamamahala ni Julius Limpey noong 1979. May mga plano noon na gawing museo ang gusali, ngunit natigil ang proyekto mula 1989 hanggang 2004, hanggang sa ipinagpatuloy ito ng anak ni Limpey na si Olivia Limpey Ao. Nagtatampok ang museo ng mga exhibit ng liquor distillery at mga proseso ng paggawa ng bote, at isang seksyon na nakatuon sa flagship brand ng distillery, na White Castle Whiskey. Nag-host din ito ng 120 bote ng mga produkto ng Destillería Limtuaco, kabilang ang unang produkto nitong Siu Hoptong, na may pinakamatandang bote noong 1920s. Ang museo ay hindi lamang nagpapakita ng mga lumang kagamitan, ito rin ay resulta ng pagkukwento ng pamilya at ang mayamang kasaysayan ng kumpanya. Pagkalipas ng 5 henerasyon, pinalawak ng Destillería Limtuaco ang listahan nito, upang isama ang distilled spirit at alcoholic beverages, na sumasalamin sa makulay na gastronomic na pamana ng Pilipinas. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento mga ka-travel. Hanggang dito na lamang muna tayo, maraming salamat, hanggang sa muli.